buntag ninyong tanan. So, napag-alaman ko kanina na ang salita para dito sa Ilongos ay para din sa Southern Leyte. No? So, again, maging buntag. First of all, allow me to greet the representative of Governor Padilla, a very good friend, former Vice Governor, Honorable Corbin Carlo Reto, sir. Atong inalangga mayor, no? Apon po amigo, no? Si Mayor Manuel Villahermosa, and of course kay Vice Mayor Albert Villahermosa, and to your lovely wife, sir. Sa atong friends from the security sector, from the Philippine National Police, members of the Sangguniang Bayan, ang Ilongos, natin ang 51 barangay campaigns ng Ilongos. No? Dito ba? Nandito? So, medyo punta ka ninyong tanan. No? And of course, our Assistant Regional Director from Dole Region 8, Sir Norman Uybito. Sir? And of course, nandiyan din si Kuya Tulis. No? To all those who are here attending this 126th Philippine Independence Day celebration, sa mga youth kanina, no? Sa mga teachers from the DepEd, o sa tanan-tanan, no? Again, buntag sa tanan. First of all, I would like to express my congratulations to the leadership of Ilongos under the leadership of our mayor, and at the same time the chairman of the Municipal Task Force Dulcan. For the information of everybody, ang Ilongos ay isa sa mga pinakaunang bayan na nag-declare ng kanilang munisipyo as stable internal peace and security condition. Pangatlo pa lang ang Ilongos kasi ang naunang nag-declare sa Leyte province is yung Panulpon, sunod yung Merida. Ngayon, Ilongos kasabay ang Isabel at pamayang hapon ng mga kaya ng Merida. So, although pangatlong nag-declare ang Ilongos, pero napakahalaga ang kanilang pagdeklara dahil ngayong araw, no, ay 126 years of our Philippine independence. No? So, itinaon ang pagdeklara ng Ilongos as stable internal peace and security condition ay Independence Day natin. This is very historic event. Ayun, gusto ko lang i-emphasize ano ang importance ng pagdeklara natin ng isang munisipyo as a stable internal peace and security condition. Ang ating pagdeklara ay hindi lang yung pronouncement, hindi lang yan isang papel na kung saan na-fix natin ang ating sityo at nagdeklara tayo. Kakibat doon ng pagdeklara natin ay ang responsibilidad, no? Na dapat panatilihin natin na maging peaceful, stable ang inyong lugar. Ayun, bakit natin dineklara na stable ang internal peace and security condition ang isang munisipalidad? Kanina kung nakita ninyo doon sa audio-visual presentation na ginawa ng Municipal Task Force ng Ilongos kasama ng ating 49. Apat yung stages ng insurgency at ang pinakalas yung stable internal peace and security condition. Isa sa pinaka-pangunahing requirement doon bago mo siya madeklara is dapat wala ng violent activities o marahas na ginawa ang any threat group na nandito sa ating lugar for a period of minimum of 1 year. No? So dito sa Ilongos, ako, mag-4 years na ako dito sa Leyte, no? Nag-Deputy Brigade Commander ako ng 2nd Brigade. Medyo matagal-tagal na rin ako dito sa Leyte.
ang last na may violent activities dito sa Ilocos Banda ay noong 2021. Alam niyo may yun, hindi ko na mabanggitin kung anong nangyayari yun. At yun ay hindi na nasundan dahil ang NPA na nandito sa area natin ng Gumagalaw ay dahan-dahan na natin na pabalik sa atin. Sa katunayan, no? Ang Ilocos ay walang isang NPA na taga-Ilocos. Yun, para malaman nyo lahat. Kung meron kang NPA na gumagalaw-galaw dyan, lumalapit sa mga interior barangays natin, no? Ay kagaya kanina ng banggit sa Antonio, ano pa yung mga lugar sa interior barangays. Hindi yan taga-Ilocos. Taga-Mahaplag yan, taga-Baybayan, taga-Lapas yan, taga-Karigana yan, taga-Kalanggay yan. Wala, ang taga-Ilocos. Pwede walang NPA sa taga-Ilocos. Sino nagpapagulo sa Ilocos? Hindi taga-Ilocos. So tayo mga taga-Ilocos, papayag pa tayo, no? Na-influensyahan tayo nang hindi natin taga-rito. Papayag pa tayo? Yun ang gusto kong marinig, no? So, for more than 3 years now, wala na akong explore na naman yung lugar. Hindi na nila organisado ang masa. Wala na silang matatawag na masbis. Wala na silang tinatawag na ganila base. Wala na silang tinatawag na ganila zone. Yun ay nangyari dahil pinaghirapan ng mga nauna pa sa ating assign ng mga police, army, at tayo mismo na nandito. Ngayon, sa pagdeklara natin stable internal peace and security condition, dapat mapanatili natin na gano'n ang sitwasyon. Kami sa Philippine Army, kami sa Philippine National Police, no? Ang aming commitment, kasi pipirma tayo dyan mamaya eh. Ang aming commitment ay hindi namin kayo iiwanan. No? Nandiyan pa rin yung Army, nandiyan pa rin yung Police. No? Pero kailangan din namin ang commitment din ninyo. Lalo-lalo na dito, no? Yung mga barangay captains. No? Hindi natin masasabi na wala na ng NPA na taga-Ilocos, pero kung may pumunta ulit ng mga hindi taga-Ilocos, mga taga-ibang lugar, mapipigilan na natin. Hindi naman natin mapipigilan yan, di ba? Pero importante, malalaman natin. Kung malalaman natin, nagawa tayo ng unang hambang, hindi na sila gawin natin, hindi na panalapigin. At yan ay kasalukuyang ginagawa ng ating mga tropa noong ng 14th IB na nandiyan, no, na hindi tumipigil, no, sa pagpasyal dyan sa pagtulukan para matiyak na hindi na malalapitan, hindi na mapabalikan ang mga lugar natin. Lalo-lalo na itong lugar nito dahil nag-declare na tayo. No? So, yun lang siguro ang aking mensahe sa araw na ito, no, Independence Day, at saka pagdeklara natin ngayon na stable internal peace and security condition ang municipality of Ilocos. No? So, again, sa mga barangay captains, may challenge na ako sa inyo. No? Kami sa Philippine Army ay nandito pa rin. So, ang hinihingi lang namin is kung meron tayong mekanismo, no, sa pag-responde kung meron mga kalamidad, kagaya ng may parating na bagyo, kung ano yung mga communication system natin, dapat iano din natin yan, gagamitin din natin sa pag-maintain, no, ng security ng mga lugar natin. And I believe, meron naman tayong ganyan sa Ilocos. No? As the report mo ng ating Battalion Commander ng 14IB na well-established ang mga mechanisms o basic institution sa mga barangay na kung saan at paano kalalaman natin kung may mga problema. And again, in behalf of Major General Camilo Ligay, ang aming Commander ng 8th Police October's Division, pinapaabot niya ang kanyang pasasalamat at ang pag-congratulate sa lahat ng mga nilumusmo bilang isa sa mga kauna-unahang nagdeklara ng kanilang bayan as stable internal peace and security condition. And of course, lastly, dahil pinagdiwang na natin ang ika-126 na Philippine Independence Day,
kong batiin lahat na happy 126 Philippine Independence Day. Tagal na pala malaya ng Pilipinas sa November, 126 years na. 126 years na malaya ang Pilipinas. Pero yung puso ko, bihag niya pa. Kaya dapat masalamat.